Ang atay mo ay nag-iipon ng taba at ayaw pakawalan. Ngayong gabi pwede kang uminom ng magbabago nito. Tumatagal lang ito ng 5 minuto gawin at gumagamit ng mga sangkap na malamang ay mayroon ka na sa bahay. Hindi alam ng karamihan na ang atay mo ay may mahalagang ginagawa, hindi lang basta nandyan. Palagi nitong sinasala ang lahat ng kinakain at iniinom mo. Kapag sumusobra ang asukal, processed food, at refined carbs, nagsisimula itong mag-imbak ng taba sa sariling selula. Ang fatty liver ay nakakaapekto sa isa sa bawat 3 matatanda. Ang pinakamasamang bahagi ay hindi mo nararamdaman na nangyayari ito. Walang sakit, walang malinaw na babala, tahimik lang na naiipon ng taba, na nagpapabagal sa iyong metabolismo, kumakain ng iyong enerhiya, at halos imposibleng magpapayat. Sobrang abala ng atay mo sa pagharap sa mga basura, kaya hindi na nito nagagawa ang tunay nitong trabaho na magsunog ng taba at maglinis ng katawan mo. At lalong lumalala kapag nagsimulang mag-imbak ng taba ang atay mo. Nagiging sanhi ito ng pamamaga. At dahil dito, mas lalo pang hindi nagiging epektibo ang atay mo sa pagsunog ng taba. Kaya mas marami pa itong iniimbak na taba na nagdudulot ng mas maraming pamamaga. Napupunta ka sa isang siklo kung saan ang pinakamasipag mong organo ay unti-unting pumapalya at hindi mo pa ito alam. Malalaman mo lang ang pinsala pag matagal na ang panahon. Pero may solusyon na matagal nang nasa harap lang natin. Dalawang partikular na gulay, kapag pinagsama sa tamang paraan, ay maaaring makatulong sa iyong atay na simulan ang paglabas ng naipong taba. At hindi ito kung anong uso using superfood. Sa kabilang panig ng mundo, ito ay remolatsa at sibuyas. Ginagamit na ng tradisyonal na medisina ang kombinasyong ito sa loob ng maraming siglo. At ngayon ay hinahabol na ito ng makabagong pananaliksik. Ipinapakita sa atin kung bakit ito epektibo. Ipapaliwanag ko kung bakit ito malakas. Ang beetroot ay naglalaman ng betanina, yung malalim na pulang pigment na nakikita mo kapag hiniwa mo ito. Ang betanina ay isang makapangyarihang antioxidant na kumikilos partikular sa mga selula ng atay, tumutulong sa mga ito na mag-regenerate at magpalaya ng naipong taba. Nagbibigay din ng beetroot ng mga nitrate na nagpapataas ng daloy ng dugo papunta sa iyong atay. Kaya mas nagiging epektibo ang pagtatrabaho nito. Turingan mo ang beetroot bilang natural na panlinis ng dugo at atay. Ang sibuyas ay nagdadala ng mga compound ng asupre at quercetin sa laro. Ang mga compound na ito ay nagpapagana ng mga enzyme ng detoxification ng iyong atay, na parang binubuksan ang natural na sistema ng paglilinis ng iyong katawan. Ang quercetin ay isa sa mga flavonoid na pinakanapag-aralan para sa kalusugan ng atay at ito ay sagana sa sibuyas. Ang mga compound ng asupre ay tumutulong sa iyong atay na iproseso at alisin ang mga dumi na naiipon. Ngayon, nagdadagdag tayo ng mansanas para sa natural na tamis at pektin, isang uri ng fiber na talagang kumakapit sa mga lason at tumutulong na alisin ang mga ito. Ang katas ng kalamansi ay nagbibigay ng bitamina C na nagpapabuti sa pagsipsip ng lahat ng mga nutriyenteng ito at sumusuporta sa mga landas ng detoxification ng iyong atay at sariwang luya. Ito ay nagdadagdag ng mga makapangyarihang anti-inflammatory na compound na nagpapakalma ng pamamaga sa iyong atay habang pinapabuti ang pagtunaw para magamit talaga ng iyong katawan ang mga nutriyenteng ito. Kapag pinaghalo mo ang lahat ng ito sa likidong anyo, gumagawa ka ng isang concentrated na dosis ng mga compound na sumusuporta sa atay at mabilis na pumapasok sa iyong daluyan ng dugo. Mas mabilis kaysa sa pagkain ng mga pagkaing ito nang hiwa-hiwalay sa buong araw. Narito kung paano mo ito gagawin ngayong gabi. Kumuha ng isang katamtamang laki ng hilaw na beet, balatan at durugin ng magaspang. Mas gusto mo itong hilaw dahil nasisira ng pagluluto ang ilang kapaki-pakinabang na compound. Kumuha ng isang kapat ng maliit na sibuyas, hilaw. Alam ko na parang matindi ang hilaw na sibuyas, pero magtiwala ka sa akin. Binabalanse ng ibang sangkap. Magdagdag ng isang katamtamang laki ng mansanas na tinanggalan ng buto. Pigain ang katas ng kalahating lemon. Magdagdag ng 2 sentimetrong piraso ng sariwang luya na binalatan at ibuhos ang kalahating tasa ng tubig. Maaari mong i-adjust ito depende sa kung gaano kakapal ang gusto mo. Ngayon, ilagay mo lahat ito sa isang malakas na blender. Malaking tulong talaga ang magandang kalidad ng blender dito. Dahil gusto mong maging sobrang pino ito, walang buo-buo. Kung naghahanap ka ng maaasahang blender
O gusto mong mag-upgrade? Gumawa ako ng listahan ng eksaktong mga produktong nire-recommenda ko sa ibaba ng description. Kasama na ang blender na ginagamit ko at iba pang mga dekalidad na sangkap na nagpapaganda pa lalo nito. I-blend mo hanggang sa maging sobrang pino at makinis. Dapat tumagal ito ng 30 sa 60 segundo. Kapag mabilis, nagiging ube na may pulang halo ang kulay. Malalim dahil sa gumaganang betanina. Ilagay sa baso at inumin agad. Huwag hayaang nakatenga dahil nagsisimulang masira ang mga nutrisyon kapag na-expose sa hangin. Gusto mong inumin ito sa loob ng 5 minuto pagkatapos gawin? Ang pinakamagandang oras para uminom nito ay sa umaga, bago kumain. Mas maganda kung walang ibang pagkain para mas madaling maabsorb ng katawan. Pwede mo rin itong inumin mga 30 minuto bago maghapunan kung hindi ka pwede sa umaga. Simulan mo muna sa reseta na ito kung ano ang nakalagay. Pero kung sa tingin mo ay masyadong matapang ang lasa ng sibuyas o luya para sa panlasa mo, hatiin mo muna ito sa kalahati sa mga unang araw at saka mo unti-unting dagdagan. Mabilis namang masasanay ang iyong panlasa at yan. Ngayon hayaan mong ibigay ko sa iyo ang mga dagdag na estratehiya na magpapalakas pa ng epekto ng inuming ito. Una, iwasan ng asukal at pinong carbohydrates hanggat kaya. Mahalaga ito. Ang atay mo ay ginagawang taba ang sobrang carbohydrates kaya tuwing kumakain ka ng tinapay, pasta, puting kanin o asukal, parang nilalabanan mo ang sarili mo. Mag-focus sa protina, healthy fats, at gulay. Pangalawa, Gumalaw araw-araw. Kahit 30 minutong paglalakad ay nagsasabi sa kalamnan mong kunin ang asukal mula sa dugo kaysa ipadala sa atay. Pangatlo, subukan mo ang intermittent fasting. bigyan mo ang atay mo ng 12 hanggang 16 na oras sa gabi na walang pagkain para makapag-focus ito sa pagsunog ng taba imbes na magproseso ng pagkain. At pang-apat, magdagdag ka ng kape kung umiinom ka ng 2 hanggang 3 tasa ng itim na kape bawat araw. Ipinakita sa maraming pag-aaral na malaki ang naitutulong nito bilang proteksyon laban sa paglala ng fatty liver. Epektibo ang inuming ito, pero mas maganda kung susuportahan mo rin ang atay mo sa iba-ibang paraan. Isipin mo ito bilang iyong daily reset button habang inaalagaan mo ang mas importanteng bahagi ng lifestyle mo. Kung tingin mong mahalaga ito, ibahagi mo sa kakilala mong hirap sa timbang o mababang enerhiya. Mag-subscribe para sa susunod na video. At tandaan mo, yung listahan ng mga dekalidad na produkto na personal kong ginagamit at nire-recommenda ay naghihintay sa iyo sa description. Kita-kits sa susunod na video.